Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako nga pala si Carlo. Tubong, Batangas. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar ng Aklan, kung saan kami nagbakasyon. Binata pa ako ng mga panahong yon. At sa pagkakatanda ko ay mga taong 2001 nang maranasan ko ang pangyaring ito. Kabababa lamang ni Papa ng barko nang mag-aya siya kay Mama nang magbakasyon kami sa lugar na kinalakihan niya. Binata pa lamang daw kasi ito nung huling nagbakasyon sa lugar na yon. Pumayag naman si Mama gawa ng minsan hindi pa kami nakakapunta dito. Kalimitan kasi ay sila Lola Sally at Lolo Ronaldo ang palaging nagbabakasyon sa bahay. Kaya noong sabihin ni Mama sa aming magkapatid ang tungkol sa plano nilang dalawa, wala nang pagdadalawang isip ang sumang-ayon kaagad kami. Nung nasa biyahe kami ay walang tigil sa pagpapaalala sa aming magkapatid si Mama. Ayon sa kanya, kapag naroroon na umano kami sa probinsya ni Papa, huwag daw naming pairali ng katigasan ng ulot. Huwag gumala kung saan-saan gaya ng nakagawian namin. Delikado umano ang lugar na kinalakihan ng aking ama. Partikular na sa mga liblib na baryo, sitio o purok man. Marami umanong tinatawag na manlalason o manlalason, mambabarang, aswang at iba pa. Lalo ka na, Carlo. Huwag mong pairalin yung katigasan ng ulo mo at huwag mo akong bigyan ng problema. Ayokong mangonsumisyon sa inyong magkapatid kapag naroroon na tayo sa bahay ng lola at lolo nyo. Tandaan niyo yan. Oo na po, Ma. Di pa nga tayo nakakarating kina Lola Sally. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo. Tsaka wag mo na akong idamay sa katigasan ng ulo ng mga kapatid ko. Malaki na po ako. Kakamot-kamot na reklamo ko noon. Abay, nagpapaalala lang naman ako, ha? At baka makalimutan ninyong wala kayo sa bahay natin. Ganun pa naman kayo palagi kapag nasa ibang lugar. Oras na naroroon na tayo sa bahay ng lolo't lola nyo, mas mainam na yung pinagsasabihan kayo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Mama. Yung tungkol sa mga manlalason na yan o sa mga aswang-aswang. Nasa makabagong henerasyon at pawang kalokohan na lamang ang mga ganong klaseng paniniwala ng mga matatanda at usap-usapan pa tungkol sa mambabarang, mangkukulam aswang o kahit na ano pa mang nilalang. Isa pa, ang pagkakaalam ko nun, pinatakot lamang ng mga matatanda ang mga kabataan para makinig at sumunod sa kanila. Sa ilang araw nga ng pagbabaksyon namin sa lugar ni Papa, naging maayos at masaya naman ako. Mababait ang mga pinsan ko, nakaka-jamming ko pa nga sila palagi. Kapag may mga lakad sila, isinasama rin nila ako at walang magawa ang aking ina. Kahit gaano kasi ito kahigpit na pagbawalan akong huwag maglalakwat siya, hindi niya naman matanggihan yung pagyaya nitong mga kamag-anak namin. Siyempre, bakasyon nga, di ba? Isang beses nga noon, nasa kalsada ako't naglalakad pa uwi na ng bahay. Bandang 3:00 ng hapon. Sobrang napakatahimik ng buong paligid. Hindi ko alam kung bakit wala man lamang akong taong nakikita sa kalsada o maging sa labas ng bahay man lamang ng mga nadadaanan ko. Kakaiba din ang simoy ng hangin dahil sa parabang may dala yung kilabot sa katawan. Isang beses pa akong nagpalinga-linga bago itinuon ng pansin sa nilalakaran ko. Nang sa hindi sinasadya, may nasagi akong babae nun. Mabuti na lang at mabilis kong nahawakan ng babae bago pa siya nawala ng balansik matumba. Sa palagay ko, kaidaran ko lamang siya. Nagulat pa nga ako at naitalong sa sarili kung saan nanggaling ito. Dayong, nasisiguro kong wala akong nakitang taong makakasalubong kanina.
bago ako yumuko at itinuon ng pansin sa paglalakad noon. Pasensya na, hindi ko sinasadyang masagi ka. Nakayuko kasi ako kaya hindi kita napansin eh. Nahihiyang wika ko. Kahit na may halong pagtataka kung bakit na nasa harapan ko na yung dalagang ito. Ah, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ko ulit. Nang makita kong hinawakan itong balikat niyang nabangga ko. Sinabi ng dalagang ayos lamang siya. Huwag daw akong mag-alala't hindi naman siya gaanong nasaktan. Pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ko. Dapat sa harapan ako nakatingin. Ayun tuloy, nasaktan kita. Malapad nang umiti ang dalagat inulit ang sinabing ayos nga lang daw talaga siya. Kaya't huwag na akong mag-alala pa. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling ngintian ako ng dalaga. Napawi na lang bigla yung pagtatakang nararamdaman ko. Napalitan niyo ng, alam mo yung gumaan yung loob mo. Lalo na noong tapikin niya ako ng isang beses sa braso at nakanyiting nagpakilalang Sabrina. Tinanong niya pa ako kung bago lang daw ba ako sa baryo. Dahil yun pa lamang ang unang pagkakataong nakita niya ako doon. Tumango ako at ipinakilala na rin ang sarili. Matapos kong makipagkilala kay Sabrina, napansin kong tumingin siya sa likuran ko. Nagmadali na itong magpaalam at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang sundan ko siya ng tingin, napansin ko kaagad na parang natataranta ito. Nakita ko ring hindi makatingin si Sabrina sa pinsan ko nang makasalubong na yon. Bagkos ay nanatiling nakayuko lamang ang dalaga at nakatuon ng pansin sa dinadaanan. Yun bang parang takot na takot siyang may makakita sa itsura niya. Kaya pilit niya yung pinatago sa pamamagitan ng mahaba niyang buhok. Insan, pauwi ka na ba kina lolo? Teka, mag-isa ka lang. Nasaan si Burnok? Bakit hindi ka niya sinamahan? Tanong sa akin ni Jerome nang malagpasan niya na si Sabrina. Binabaya ang pinsan kong ito. Pero hindi siya gaya ng ibang nagsusot ng mga pambabaeng damit at nagpapahaba ng buhok noon. Brusko ito kong titingnan. Huwag lang gumalaw. Dahil oras na kumilos at magsalita ang pinsan kong ito. Aba, daig pa si Rufa may kinto. Oo, pauwi na ako. May binili lang ako sa tindahan kaya hindi ko na isinama si Burnok. Nang tuluyan na siyang makalapit na nilingon niya ang dalagat, narinig ko ang tanong niya. Kung kinausap daw ba ako ng babaeng nakasalubong niya. Tumango ako at sinabi ko ang nangyari kanina. Bakit? May problema ba, insan? Takang tanong ko nang makita ko ang ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos kong sagutin ang tanong niya. Sa susunod, insan, kung pwede lang ay huwag mo nang kausapin o pansinin yung babaeng yon. Kapag makakasalubong mo siya uli ha. Mahirap na't baka mapano ka pa. Wika sa akin ni Jerome habang hindi inaalis ang tingin sa dalagang papalayo. Nagtataka namang tinanong ko siya kung bakit hindi ko pwedeng kausapin o pansinin ng dalaga. Mukha naman itong abait at kung titingnan mong itsura nito at kilos, parang hindi niya naman kayang manakit ng tao. Sunod-sunod na umiling ang pinsan ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Basta sundin ko na lamang umano ang sinasabi niya. Gawa ng para sa ikabubuti ko lang din naman ang sinasabi niya na yon. Pagkatapos nun, inaya niya na akong umuwi sa bahay ni Lolo. Pagkarating nga namin ay nadatnan kong nag-uusap ang aking ina at si Lola Sally. Narinig kong pinag-uusapan nilang tungkol sa kabaryo ni Lola. Sinabi pa nito ni Lola Sally na mukhang may kinulam na naman umano sa baryo nila. Sumabat naman ang pinsan ko sa usapan ng dalawang matanda. Hindi pa siya nakontento, Sir Sat, dahil umupo ito sa tabi ng dalawa at nakipagchismisan na nga. Ako naman dahil sa wala akong ginagawa ng mga oras na yon, umupo ako at namintana nun. Ngumangata ako ng pagkain na bili ko sa tindahan.
Pasimple kong pinapakinggan ang usapan nila. Ayon kay Lola, paulit-ulit umanong nagkakasakit ang kapitbahay nilang nagngangalang Raymond. Nakailang beses nang dinala sa ospital ang lalaki pero palaging umuuwing walang magandang resultang nakukuha mula sa paggamutang pinagdadalhan. Alam mo, ang hinala ko kinulam yung banatang iyon. Ano ba naman kasi napakakulit. Ilang beses na siyang binalaan ng karamihan na ba'y hindi pa rin matigil-tigil. Wika ni Lola Sally noon. Anong ibig mong sabihin kinulam, Nay? Sino yung kumulam? Tanong naman ni Mama. Sasagot na sana si Lola pero agarang sumabat si Jerome at sinabing, sino pa daw bang kumulam? Wala namang ibang mangkukulam sa baryo nila, kundi si Aling Ignacia lang. Si Aling Ignacia, ang lola ni Sabrina. Hindi lang umano mangkukulam ang lola nito, kundi isa pa itong aswang. Gulat na napatingin ako sa tatlong nag-uusap nang marinig ko ang pangalan ni Sabrina. Pakiramdam ko, ang Sabrinang tinutukoy ng pinsan ko ay ang magandang dalagang nakasalubong ko kanina. Kagad namang tumingin sa akin si Jerome na para bang ipinapahiwatig niya sa aking tama ang nasa isipan ko. Mabilis na sinaway ni Lola Sally ang pinsan ko at sinabihang maghinay-hinay sa pagbuka ng bunganga't baka mamaya may makarinig sa kanya at siya pa ang kulamin dahil sa walang prenong bibig niya. Gusto mo bang mamagayang bunganga mo, Jerome? Ikaw talagang bata ka. Hindi ka marunong maghinay-hinay. Paano na lang kung may ibang tao ang makarinig sa'yo at ipagkalat nilang sinabi mo? Tapos oras na makarating doon sa maglola, ikaw ang ituturo ng lahat at sabihin, ikaw ang pasimuno ng pagpapakalat ng chismis. Sad pa ni Lola Sally at pinanlakihan ng mga mata si Jerome. Tila natakot naman ang pinsan ko. Matapos sabihin niya ni Lola, bigla itong tumahimik at hindi na nakisali pa sa usapan. So yun naman, ipinagpatuloy na nila Mama at ni Lola Sally ang naudlot na usapan patungkol sa kapitbahay. Sinabi ni Lola kay Mama na nitong nakaraan ay may nakita umanong maliit na insektong lumalabas sa nagnanaknak na galis ng lalaki. Maya't maya rin ang pag-ungol ng lalaki na parabang nasasaktan nito't may pagkakataon pang ang impit itong napapaiyak. Tapos hindi mawala-wala ang mga bangaw na umaali-aligid sa pwesto kung saan nakahiga ang may sakit nun. Kung hindi naman bangaw, ay mga maliliit na salagubang. Nay, pinatingnan na ba nila sa albularyo yung may sakit? Umiling si Lola at sinabing hindi umano. Hindi umano naniniwala sa mga albularyo ang mga magulang ng binata nun. Kaya ayon, hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagdurusa ang binata at habang lumilipas ang araw, ay mas lalo lamang lumalala ang kalagayan nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa pinag-uusapan nila o hindi nun. Habang pinagmamasdan ko kasi si Lola Sally, napakaseryoso niyang magkwento at parang walang bahid ng pagsisinungaling ang lahat ng mga sinasabi niya kay Mama. Bumuntong hininga na lamang ako at kinumbinsi ang sariling hindi totoo ang sinasabi ni Lola. Baka talagang may malalang sakit lang yung tao at kailangang dalhin sa malalaking ospital para matukoy talaga kung anong sakit nito. Patapos kong marinig ang usapan nila ay palagi ko nang nakikita ang dalagat. Napapansin kong panay ang pagdaan niya sa harapan ng bahay. Ang ipinagtataka ko lang, tuwing dumadaan sa bahay ni Lola Sally ang dalaga, ay palaging natataong ako lamang ang mag-isa sa bahay. Gabi-gabi din akong nakakarinig ng mga kakaibang huni at mga pag-atungal. Kapag naman tinatanong ko ang mga kapatid ko kung naririnig ba nila ang narinig ko tuwing gabi ay tanging sinasagot lamang nila, hindi umano. Wala silang naririnig na kahit na ano. At isa pa, payapa naman silang nakakatulog sa gabi noon. Alam mo kuya, baka guni-guni mo lang yan.
Baka nanibago ka lang dito sa probinsya ni Papa. Kaya ano-ano na lamang yung pinagsasasabi mong nararamdaman at naririnig. Uwi ka pa sa akin ng bunsong kapatid kong si Bobby noon. Totoo taranis na sabi ko. Bahala ka kayo, wala niyo maniwala. Sabi ko pa. Ning sumapik na ang karawan ni Lolo Ronaldo. Tumulong ako sa pagkatay ng baboy at sa pag-aasikaso sa kusina. Tulong-tulong kami magkakamag-anak para mairaos na masaya ang karawan ng abuelo ko. Pagsapik ng kinadabihan, ilaya ako ni Rowel na sumama sa kanila. Open na lamang umano siya sablit sa bahay ng kasingkahan niya at maibibigay lang. Anya, wag daw akong mag-alala dahil marami naman kaming mampipinsan ng magkasamang pumunta o pupunta sa lulong baryo. Ayoko sanang sumama sa kanila pero pinilit ako ni Jerome at sila bihang sulipin ko na raw mamasyal habang nasa probinsya pa nila ako. Dahil nga sa susunod na linggo ay alam niyong babalik na kami ng pamilya ko sa Batangas. Ayan, pumayag ako. Makaraan ng ilang minuto ay narating naman namin ang bahay ng kasintahan ni Rowel. Nung kapasok pa lamang kami sa bakuran, nakita ko na ang dalagang si Sabrina. Nakaramdam ako ng saya na mapagtantuong kapitbahay ng pala ng kasintahan ni Rowel ang magandang dalaga. Samparin na pa ako ang paningin ko sa dalaga. Dahil sa kahit na simple lamang ang kasuotan niya, litaw na ritaw pa rin ang angking kagandahan nito. Nasa bakuran siya noon at nakatayo habang nakatanaw sa kawalan. Maya pa. Siguro, malaramdaman ng dalaga na nakapipid ako sa kalya. Kung kaya tumarap siya sa gawi ko. Nang magtama nga ang aming mga mata ay napasinghap ako't biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nakaramdam ako ng hiya at pagkailaw. Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa dalaga. Ibinaling ko sa iba ang panining ko noon. Pero hindi ko alam na napansin na pa na ni Jerome na kanina pa ako nakapingin kay Sabrina. Pabulong akong pinaanalahanan ng pinsan kong huwag pansinin ng dalagat. Baka makita ako ng lola nito. May-ari pa umano ako. Sinabi niya pang napaka-strikta umano ng abuela ni Sabrina. Kaya't ko siya umano sa kalagayan ko ay sundin niya ang mga payo ng tao may nakakaalam at nakakakilala sa mabiolang may lahing mangkukulam. Sira ka talaga. Kipigil ka ng lasan na sinasabi mo insan. Masama ba kung pipingnan ko sa Sabrina? Hanggang tingin lang naman. Abay, talagang masama. Baka magulat ka na lang may mga butlig ng tumubo dyan sa mata mo. O kaya naman magkakakuyipi ka dahil sa kakapipig mo dyan. O kaya naman mamagayang ano mo. Anya pa. At hindi napigilin ng sariling matawa sabay kining sa baba ko. Walang hiya ka talaga. Ewan ko sa'yo. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami ni Jerome, napansin ko ang lalaking nakatayo sa lilim ng poste ng ilaw. Nasa hindi kalayuan. Pansin kong masama itong tumingin sa akin na parabang nagbabanta. Siguro, kung nakabamatay lamang ang pipig ng lalaking yon, baka ura-uradang bumalagtana ako sa lupa. Dahil sa dayuhan na lamang ako sa lugar ay hindi ko na lamang pinansin na masamang pipig sa akin ito. Sa isip-isip ko mula ng mga oras na yon. Hindi ko naman kilala yung taon yon. At wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kaya bahala siyang tikidan ako na masama nun. Wala akong pakianam. Kahit pa tumirik ang mga mata niya. Doon ibalik ko ang tingin sa dalaga. Wala na ito sa labas ng bahay nila. Marahil ay pumasok na ito. Kahit nakaramdam ako ng konting panghihinayaw. Dahil sa hindi ko man lamang ito nakausap. Hilog sandali pa. Bago kami tuluyang pinapasok sa loob ng bahay. Nakita ko bumubuka-buka ang bibig na lalaki na para bang nagsasalita. Ito lamang ang siyang nakakarinig sa sinasabi niya. Anyari ba? Parang baliw. Sampit ko pa. Ano, may sinasabi ka ba insan? Mukhang minumura mo na yata ako ng palima. Sampit ni Jerome. Wala akong sinasabi
Tara na ba? Naginuman lang kami sablit sa bahay ng nililigawan ni Ruel. Pagkatapos ay umuwi na rin kaming magpipinsan. Habang naglalakad pa bahagyang hinihilot ko ng sentido. Nakakaramdam na ako ng pagkirot at parang namamanid ang buong katawan ko noon. Hindi ko alam kung epekto lamang ba ng alak na iniinom namin ng biglang pagsama ng pakiramdam ko. O ano, gawa na. Hindi naman masama ang pakiramdam ko kanina bago kami pumunta sa bahay ng nililigawan ni Ruel. Nalasing ka insan. Pambihira. Ang konti nga lang ng ininom natin may amats ka na kaagad. Wika ni Ruel sa akin nang mapansin niyang hinihilot ko ng bahagyang sentido ko. Para hindi na mangulit pa sa akin ng pinsan ko, sinabi ko na lamang sa kanilang hindi lang ako sanay uminom ng alak. Kaya't mabilis lang akong tinamaan. Hinayaan ko na lamang silang asarin ako ng asarin. Pag-uwi sa bahay, agad nang pumasok ako sa loob ng kwarto para makapagpahinga. Sobrang sakit na talaga ng ulo ko na parang anumang sandali ay babagsak ng katawan ko noon. Kinabukasan pagkagising ko, mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Yung sakit ng ulo ko, dagdagan ng sakit ng tiyan. Pagbangon ko ay patakbo na akong nagtungo sa palikuran. Ramdam na ramdam kong masusuka na ako anumang segundo. Saktong pagkapasok ko pa lamang sa banyo, doon na ako sumuka ng sumuka. Habang sumusuka ay nagtataka ako gawa ng napansin kong kulay itim na parang pinaghugasan ng pusit ang mga lumalabas mula sa bunganga ko. Halos abutin ako ng ilang minuto sa pagsusuka. Nangihina na rin ang katawan ko. Nangangatog ang mga tuhod. Nakita ako ni Lola Sally na papalabas ng banyo. Inalalayan niya ako pabalik sa kwarto. Diyos ko, ano bang nangyari sa'yo, apo? Bakit namumutla at matamlay ka? Masama ba yung pakiramdam mo? Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko kay Lola Sally. Dali-dali niyang tinawag si Mama at sinabi rito ang nangyari sa akin. Mabilis namang sumaklolo ang aking ina at agad na inasikaso ako noon. Lumipas ang maghapong yon ay nakahilata lamang ako. Mataas ang lagnat ko at wala akong ganang kumain. Maski tubig nga parang ayaw nang tanggapin ng sikmura ko noon. Kinagabihan ng araw na yon, nakarinig ako ng mahihinang pagkutkot sa labas ng dingding malapit sa bintana. Para bang pusang nagpapatulis ng kuko. Ipagsasawalang bahala ko na lang sana ang ingay na narinig ko nang sa maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahihinang pagtawag sa pangalan ko. Boses ng babae ang naririnig ko, Sir Seth. At aaminin kong napakasarap sa pandinig habang pinapakinggan ko yon. Ang paulit-ulit na pagtawag sa akin ng babae. Masakit man ang katawan ko at parang binugbog ang sandamakbak. Marahan akong bumangon at inalam kung saan nanggaling ang babaeng tumatawag. Nang mapagtanto kong nasa labas ng bahay ang tumatawag na yon. Parang may kung sino ang bumulong at nag-utos sa aking lumabas at harapin ang babaeng tumatawag sa akin. Sa hindi mawaring dahilan, para akong wala sa sariling naglakad palabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, saglit akong tumigil sa paglalakad. Bumulaga sa akin ang napakadilim na paligid. Medyo nakaramdam ako ng kilabot at nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Nang maramdaman ko ang napakalamig ng simoy ng hangin na tumatawa sa balat ko noon. Saglit kong kirap-kurap ang mga mata't sinanay ito nang sa ganon. Kahit paano'y may maaninagan ako. At nung medyo may naaninagan na ako marahan akong naglakad palabas ng bahay at ipinagpatuloy ang paglalakad na yon. Muli ay hinanap ko kung saan naroroon ang babaeng tumatawag. Ilang sandali pa,
May naaninagan na akong bulto ng babae sa labas. Habang pinagmamasdan ko yon, hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakarinig na rin kasi ako ng maiinang paghagulgol at sa tingin ko ay nanggaling yan sa babaeng natanaw ko. Marahan akong naglakad papalapit sa babae. Walumanay na tinanong ito kung ano ang nangyayari at bakit nasa labas ito ng bahay. Teka, si Sabrina ba yon? Tanong ko. Hindi siguro. Baka mali ako. Sabri pawi ko doon. Dahan-dahan kong nirapitan ang babae nito. Miss, anong ginagawa mo dyan? 10 oras na ng gabi. Delikado para sa mga babae yung nasa labas pa ng bahay ng ganitong oras. Tanong ko. Noong ilang hakbang na lamang ako mula sa kinatatayuan ng babae, ganun na lamang ang gulat at panghilakbot ko. Biglang lumingon sa akin ang babae sa maniwala man tayo't sa hindi. May nagsisikrapalang kilay ito. Nagbabaga ang mga matang namumula. Buhaghag ang mga buhok na naglalanis. Sobrang nakakasindad pakmasdan ng babae. Alam kong sa kanya din nanggagaling ang nakakasulasok na amoy. May nalalanghap ko na siyang mas lalong dumagdag sa sama ng pakiramdam ko noon. Sisigaw na sana ako tatakbo pabalik pero sa hindi mawaring bahiran. Hindi ko maigalaw-galaw ang katawan ko. Para akong panandaliang na estatwa kahit anong gawin kong pagbuka ng bibig para magsalita. Takot na takot ako. Lalo akong binalutan ng kaba. Nang mariin akong hawakan ng babae sa braso, ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya. Sa garalkal na boses ay binalaan ako ng babae at sinabihang umalis na sa baryo bago pa man may mangyaring hindi maganda. Sa bawat salitang binibitaw ng babae, ay mas lalo pang dumibiin ang pagkakahawak nito sa braso ko. Pigil ang himinap, takot akong nagpupumiglas na makawala. Pero kahit na anumang gawin ko nun, hindi talaga ako nakawala mula sa pagkakahawak niya. Hanggang sa sunod-sunod na pagyugyug sa braso ko ang siyang nagpabalikwas sa akin ng bangon. Walang hiya. Panaginip lang pala. Napatingin sa akin ang ina kong nagsemta. Siyang gumising sa akin na pinanong ako kung bakit sa barkonahe daw ako ng bahay natulog. Sinabihan din ako ni Lola Sally. Basta susunod ay huwag na akong matulog sa labas ng bahay. Baka mapagplipan ako umano. Kung naiinitan na raw ako sa gabi ay mas maigi na mabukas na lamang ako ng bintana para maibsan ang inip na makatulog ng maayos doon. Gusto ko sanang sabihin sa kanilang tungkol sa babae kadabing may nakakafilabot na mukha pero hindi ako sigurado kung totoo ba yon o sadyang panaginip lang. Hadi ka na sa loob at matagahan na. Kamusta yung pakiramdam mo? Masama pa ba? Tanong na aking ina. Medyo masama pa po ma. Masakit na yung ulo ko. Para wala akong ganang kumain. Pilitin mong kumain kay konti. Kahapon ka pa walang kain eh. Wala nang yaman yan tiyan mo. Nangasa kusina na nga kami gaya na namang kahapon. Kahit na pilit ang gawin kong upain. Wala talaga. Napakapait ng panlasa ko. Parang mas lupala pa nga ata ang panlasa ko ng araw na yon. Balong kahapon, kaya ko pang yumunok ng konting tubig kahit papalo. Lain talaga, hindi na. Tumayo ako't sinabi sa aking inang, mamaya na lamang ang humakari. Na gusto ko pa talagang magpahinat ang bigat-bigat ba ng pakiramdam ko. Na para bang pinatawag pa rin ako ng higaan. Sandali lang anak, kumain ka na muna. Tay, konti lang. Hindi pa yung nagbakasyon dito para lang maging alagain ka ha? Lapad usapan na lapingin nung bumiyahi pa ng tayo papunta dito. Huwag na matigas ang uno. Hindi ko siya pinansiyang gawa ng iluktang na talaga ang pakiramdam ko noon.
Nagtuloy-tuloy lamang akong naglakad papunta sa silid-tulugan. Pero bago pa man ako tuluyan makalabas ng kusina, narinig ko si Lola na inutusan si Lolo. Napuntahan ng manggagamot para matingnan umano ang kalagayan ko noon. Hindi na raw kasi maganda ang kutob ni Lola Sally tungkol sa kalagayan ko. Nang nasa kwarto na ako, sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa braso. Doon ay nakita kong may pasa. Meron din akong galos sa braso. Kumunot ang loo ko't pilit na binabalikan sa isipan ko ang nangyari kagabi. Ibig bang sabihin nun, hindi ako nananaginip. Pero dahil sa nanghina ang katawan ko't masama pa rin ang pakiramdam, binaliwala ko na lamang ang nakita ko't ibinagsak na lamang ang katawan sa higaan hanggang sa nakatulog na muli ako. Makalipas ang ilang oras, lalimpungatan ako nang maramdaman kong may dahan-dahang humihimas sa hita ko noon. Medyo napangiti pa ako dahil sa totoo lang, malakas ang kiliti ko sa hita. Kaya nung maramdaman ko ang kamay na dahan-dahang hinimas ang binti ko, hindi ko maiwasang maglikot. Teka lang, huwag ka malikot. Pambihira kang bata. Talalaki mong tao ay ang lakas ng kiliti mo sa hita. Boss ng matandang babaeng napapalatak ang narinig ko. Kaya mabilis kong naidilat ang mga mata tumingin sa matandang yon. Akala kong sino na humihimas sa hita ko. Matanda lang pala. Ano ginagawa niyo? Tanong ko, nang makita ko ang matandang babaeng abala sa paghihilot. Patuloy din ito sa pagbulong-bulong noon. Narinig ko ang abuelang nagsalita at sinabihan akong huwag malikot dahil ginagamot umano ako ni Aling Ignacia. Nang marinig ko ang pangalan ay napatingin ako kay Lola Sally nang may pagtataka noon. Sinenyasan niya ako kaya't hindi na ako nagtangkapang magtanong. Mahigit 1 oras din ang gamutang ginawa sa akin. Bago naalis ang hindi magandang nararamdaman ko. Matapos akong gamutin ay umalis na si Aling Ignacia. Seryoso niyang kinausap si Lola at ang aking ina. Mahina lamang siyang nagsalita kaya hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila noon. Ang napapansin ko lang ay panay ang tingin sa akin ni Mama na parabang ako yung pinag-uusapan. Matapos naman nilang mag-usap ay umalis na ang matanda. Tinanong ko si Mama kung anong pinag-uusapan nila. Ayaw sagutin ni Mama ang tanong ko. Bagkos ay nagtungo siya sa kusina at ipinagluto ako ng pagkain, gaya ng ibinilin sa kanya ng manggagamot. Ma, hindi ba ang sabi ni Lola Sally, mangkukulam si Aling Ignacia? Bakit yung matandang yun ang gumamot sa akin? Hindi ba kayo natatakot na baka may gawing hindi maganda sa akin yung matandang yan? Saglit na huminto si Mama sa ginagawa't nagwikang hindi niya rin alam. Bigla na lamang umanong dumating sa bahay si Aling Ignacia. Kinausap si Lola Sally na gamutin ako ng matanda. Nakiusap daw kasi ang apo nitong si Sabrina at hindi tinigilan ng matanda hanggat hindi ito napapayag na gamutin ako. Lahat nga silang nasa bahay ay nagulat sa biglang pagsulpot ng matandang iyon. Dahil sa walang makuwang albularyo si Lolo Ronaldo, pumayag na sila sa gusto ni Aling Ignacia. Ani pa nga ni Lola Sally umano, kung sakali mang may mangyari sa aking hindi maganda, sisiguraduhin daw nilang hindi makakalabas ng buhay ang matanda sa bahay. Nagtataka man ako kung paanong nalaman ni Sabrina ang tungkol sa kalagayan ko ay lihim na lamang akong nagpasalamat. Kung hindi sa kanya ay baka nahirapan pa rin ako sa sakit na dinadamdam ko. Kako, personal ko na lamang siyang puntahan sa bahay nila at magpasalamat kapag okay na ako. Kinahapunan, nakita kong aligagang-aligaga na mga magulang ko. Maging sina Lola Sally at Lolo Ronaldo ay tanong din. Di po bang parang may pinaghahandaan silang sakuna? Pagpatak ng 9:00 ng gabi ay doon na ako nakarinig ng mga kung anong huni.
May nagmumula sa likuran ng bahay. Kakaiba yung mga huneo at tungal na yon. Halos lahat ng balahibo ko sa buong katawan nagsipagtayuan. Narinig ko ang aking amang nagsabing dumating na raw ang bisitang hinihintay nila. Na ihanda na umano ni Lolo Ronaldo ang patalim at lalabasin nila yon. Yung bisita na tinutukoy nila, Sir Seth, gusto umano akong biktimahin. Sa madaling salita, aswang. Mabilis namang pinigilan ni Lola Sally si Papa at sinabihang wag nang lumabas at magiging pabigat lang umano sila ni Lolo Ronaldo sa gagawin ng magkukulam na si Aling Ignacia. Magsitigil kaya't hindi kayo nakakatulong sa pinaplanan ni Ignacia. Ang mabuti pa'y hayaan niyo na ang matandang iyon ang haharap at magbigay ng leksyon sa kung sino mong paladin ng bibiktima dito sa atin para ibintang sa kanilang dalawa ni Sabrina. Hindi na nakapagsalita pa si Papa. Agaran na kaming napatakbo sa kusina at kanya-kanyang naganap ng magsisilipang siwang. Nakarinig na kami ng huni ng wakwak noon. Para bang may nagbabangayan at naglalaban sa labas. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko mula sa sinag ng liwanag ng buwan si Aling Ignacia. Grabe ang presensya ng matanda. Yung, alam mo kahit matanda na parang hindi natatakot. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat ay nang makita ko ang lalaking kaharap niya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang lalaking nakita ko noong pumunta kami ng mga pinsan ko sa bahay ng kasintahan ni Ruel. Sa garalgal na boses ay minura ng matanda ang lalaking tinawag niyang Roberto. Sinabihan niya itong kailanman ay hindi siya papayag na maging parte ng pamilya nilang lalaki o kahit naman ligaw man lamang sa apo niya. Ikaw ang nagbigay ng sakit sa lahat ng mga kalalakyang nagtatangkang lumapit sa apo ko. Kung noon ay hinahayaan lamang kita sa mga pinaggagawa mo, hindi na, puno na ako. Masyado ka ng mapapel, kaya dapat ay putulin na natin ang sungay mo't madala ka na. Manahimik ka. Ilang taon na lang ilalaan mo dito sa mundong ginagalawan natin. Kaya yung nararapat sa'yo sa bahay ka lang at hindi nagpapakalat-kalat kung saan-saan. Dapat na sulitin mo makasama yung apo mo dahil balang araw, kukunin ko na siya sa'yo. Hindi porket isa kang aswang na may alam sa lihim na karunungan, ay matatakot na ako sa'yo. Tandaan mo, Roberto, hindi ka pa bihasa kaya huwag kang mayabang bata. Hindi ako nagyayabang. Sadyang ayoko lang talagang may nangingialam sa pagmamay-ari ko. At sinong nagsabing pagmamay-ari mo yung apo ko? Dadaan ka muna sa malamig kong bangkay bago mo makuha yung nais mo. Tumawa lamang ng tumawa ang lalaki. Para bang sayang-saya pa itong nakikitang nanggagalaiti sa garit ng matanda. Aling Ignacia, huwag na kayo magbalinis pa. Alam naman nating pareho tayong aswang. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na ako sa gustong gawin ko. Hahayaan din kitang payapang mahirahan dito sa baryo kung talagang dito kayo masaya ng apo mo. Yung nga lang, ito ang pakatandaan mo. Darating ang araw na kukunin ko siya sa'yo. Sa ayaw mo o gusto, wala akong pakialam. Bali ang pag-uusap nila ay tinranslate lamang yun ng tatay ko gawa ng yung salita nila yung ginamit nila ng mga panahon na yon. Hindi na umimik pa ang matanda. Pumuka-buka ang bibig ni Aling Ignacia bago umihip sa kawalan. Matapos niyang gawin yon, nagulat ako nang biglang bumagsak sa lupa ang lalaki. Namimilipit sa sakit ng tiyan, nakayukyok. Ilang sandali pa'y isang kisap lamang ng mga mata ko. Ang kaninang lalaking nakayukyok ay bigla na lang naging asong kulang itim na may namumulang mga mata. Nakakakilabot na umaalulong yon at umaakmang susugod na sa matanda. Pero si Aling Ignacia, hindi ko man lang siya nakitaan ng takot sa sarili.
Bago ko pa man nakitang nagharap ang dalawa, dali-dali na akong pinaalis ni Mama mula sa pagsilip nun. Sinabihan niya kami lahat na bumalik na sa sala at hintayin na lamang ang matanda gaya ng sinabi nito kanina bago umuwi. Ayoko sanang sumunod sa sinabi ni Mama dahil gusto kong makita kung paanong magharap ang dalawa pero ina, sayang mangkukulam na aswang. Tapos aswang na may alambin sa lihim na karunungan, di ba? Pero hindi pumayag si Mama. Kaya ayan, hindi ko maididetalyo yung pagharap nila dito. Taning pag-atungal, pag-anil at kung ano-ano pag mga nakakakilabot na huni ang naririnig namin. Tumagal pa ng mahigit kalahaping oras sa labanan bago namin narinig na may kumakatok sa pintuan. Si Aling Edbasya. Akay-akay ni Sabrina. Madali namang inalalayan ni Papa ang matanda at pinaupo. Maraming sugap na natamo ang matanda. Marami ding talsik ng dugo sa kasuotan nitong damit. Ang mga halamang dahon na inihanda ni Lola Sally kanina, dali-dali niya pang inilabas tapos iniladay sa palangganita at binuhusan ng mariganggang na tubig nun. Si Sabrina nang naglinis na malasubat ni Aling Ignacia. Ako naman ay nakaalalay lamang sa kung ano ang ipapaabot man talado ang gagamitin sa panggagamot. Wala na aswala. Of na kayo mag-alala pa dahil hindi na noon babalikan pa itong apo mo. Habang ginagamot ni Sabrina ang lola niya, din ko nalaman na manliligaw pala talaga ng talagang lalaking nagpalipadhanin sa akin ng isang orasyon o mano. Hindi lamang daw ako ang unang ginawan ng wasamanan. Halos lahat umano na mga alalakihang nagtatangkang lumapit sa kanya. Walang pakumbangang ginagawa ng hindi maganda ng aswang na ito. Kulang naman ng ay 24 oras siyang bantayan at pagmasta ng lalaki mula sa hindi kalayuan. Malaman lang kung sino ang mga lalaki nagtatangkang lumalapit sa kanya. O kahit makipag-usap mo lang o tumingin. Hindi pinalampas ng Roberto yan. Tinanong ko kung anong nangyari kay Roberto. Ayon kay Aling Ignacia, hindi na umano mantaagan ang buhay nito. Sa daming umano ng natamong sugip noon kesa sa kanya. Tiyak, hindi may ito sisikatan ng araw. Dan gabing yun ay marami pa akong natuklasan mula sa dalaga at kung anong lihim ng kanilang pagkatao. Masaya ako habang naging kakwentuhan at naging kaibigan na rin ng dalaga. Pero kinabukasin, Sir Seth, bigla naman akong nalungkot. Lag-al sa balutan na pala ang mablolat. Wala nang nakakaalam o saan sila pupunta. Sayang. Bek ko pa naman sa Sabrina. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong bitada 80. Bata pa lang ay natutunan ko ng magsugal at kung paano dumiskarting mandaya para manalo. Tandang-tanda ko pang 10 taong gulang pa lamang ako noon. Nakabuntok na ako palagi kay tatay. Tuwing pumupunta ito sa ibang baryo para dumayat makipagsugal. Sa una, palood-nood lang ako at nakiipaglaw sa mga kaidaran ko. Pero noong nag-edad na ako ng 15 anyos, at unti-unti ko na natutunan ng mga sugal. Sumasali na ako sa mga matatandang nagsusugal doon. Pero paminsan-minsan lang. Nga pala, maniraan pa kami noon sa isang purok na medyo may kalayuan sa Abiasnan. Kaunti pa lamang ang mga kapitbahay namin noon at magkakalayo pa. Natatandaan ko din na napakakipid pa ng daanan namin noon. Kumbaga, kakasya lamang ang 2 tao. Sa gilid naman ng daan ay pawang mga kalahiban na at nagsisipagtaas ang punong kahoy. As in, masasabi mo talaga liblib ba ang tinitirahan namin noon. Sa loob ng isang araw, mabibilang mo ang mga taong naninirahan sa bundok. Ang bahay pa nga namin nayari lamang sa amakan lahat ang bubuhay pawid. Lay mga pananim naman ng aking nina. Marakamoting kahoy
At iba't iba pang mga gulay na mapagkukunan namin ng panulam sa araw-araw. Masipag ang akin nina. Walang araw itong hindi dumibiskar pinanglabada sa karatig baryo para kahit papano ay may kambili kami ng bigas doon. Kahit na may iniinda itong sakit o kaya milalad na tay, baliwala lamang ito sa kanya. Walang ibang mahalaga sa kanya noon kundi ang kumipa ng pera. Kabalik naman ng wasipada ni Lalay ang tapay. Walang ibang alam si tatay noon kundi ang magsubal at marinom ng alak. Batugan, palawanin. Dahil na palagi siyang sinasaway noon ni nanay ay hindi pa rin nakikinig ito. Lahat-lahat pa ng katamaran, Sir Seth. Sinalunan ng aking ama. Minsan pa nga sa kakasaway ni nanay kay tatay, nauwi sa pagsasagutan hanggang sa mag-away na yung dalawa. Ang ikinabibilib ko lamang sa aking amalon. Kahit na umabot na sa puntong grabe ng pag-aaway ng mga magulang ko. Ni isang pipik o kurot man lamang ni tatay kay nalay. Hindi ko ito nakitaan. Dahil grabe yung pagbubulala ni nalay. Hindi ko nakitang sinasaktan siya ng pisikal ni tatay. Dahil na magbangayan pa silang dalawa ay umalis na lamang si tatay para magpalamig ng ulo. Pag-uwi naman niya, todo suyo ang ginagawa niya kay nanay noon. Isang beses nga na nasa daan na ako pauwi sa bahay. Namataan kong kausap ni tatay sa mga tuwifo. Ang kapitbahay namong sugarol, daya niya. Lasag yun sinimandahan. Habang pitagmamastan ko ay may hinuha kong parang may sekretong dalawa nun. Gawa ng halos magbuluman na mga ito ko mag-usap. Palay pang pagnisi ni tatay at parabom. Lasisihan ko sinasabi niya Mang Dulfo. Nung napansin ako ng matanda ay umayos ito sa pagtayo. May sinabi sa aking ama. Dahilan para mapalingon rin sa akin si Kabay. Paano, paring Dulfo? Mamaya na lang. Hintayin kita sa bahay para sabay na tayong pumunta sa lamayan. With ka ni Pate sa kaibigan nun. Tumango ang matanda bago naglakad palis. Si tatay naman ay kinawayan ako't paglapit sa kanya. Tinanong niya ako kung kanina pa daw ba ako sa kinatapaliwan ko. At kung narinig ko bang pinag-uusapan nila. Hindi po tay, kakarating ko lang. Tsaka wala po akong narinig sa pinag-uusapan niyo. Sobrang hima kaya. Sagot ko. Sabay na kaming naglakad pa uwi sa bahay. Bakit po, may lakad na naman po ba kayo ni Mang Tifo tay? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Diniling nilaw ang buhok ko't nagwikang umuwi na kanip. Baka masabon man naman akong dalay. Kalina pa daw ako ni hinaharap. Sa kinahapunan na ng araw na yun ay nalaman ko may lakad na naman ang aking ama. Dahil na masakit ang ulo at masama ang pakiramdam ko, napilitan akong samahan siyang pumunta sa sugalan kasama si Mang Dulfo. Ayoko sanang sumama gawa ng sobrang sakit ng katawan ko at parang lalagnatin ako ng mga sangkring yon. Pinakiusapan ko si tatay na kung pwede sanay, sa susunod na lamang ako sasama sa kanya. Masama kasi talaga ang pakiramdam ko at mukhang hindi ko siya kayang samahan sa pupuntahan. Sunod-sunod na umiling siya at mariin akong sinabihang samahan ko daw siya sa pupuntahan na hindi ako pwedeng tumanggi. Gawa ng may importante itong gagawin sa pupuntahan niya. Anong importanteng gagawin tay? At talagang kailangan pa akong sumama? Basta, wag nang maraming tanong pa anak. Sige na, sumama ka na sa amin ni paring Dulfo. Pamimilit niyang wika noon. Umiling ako't sinabihan ko siyang hindi ako sasama kapag hindi niya sinabi ang totoo. Masama rin kasi talaga ang pakiramdam ko at gusto ko talaga magpahinga. Humina muna ng malalim si tatay bago niya sinabi kung ano talaga ang dahilan. Ay, alam mo namang yayarian naman ako ni nanay mo kapag hindi kita kasama. Akalain niya na namang may babae akong kinatagpo. Paliwanag niya sa mahinang boses para hindi marinig ni nanay ang sinasabi niya. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang sumama na lamang.
Pinainom na lamang ako ni tatay ng mga halamang gamot para hindi na raw lumala pa ang pananakit ng ulo ko. Ikaw talaga, Alberto. Kahit na may sakit yung anak mo, sige ka pa rin. Bakit hindi na lang ikaw yung lumarga sa sugalan? Hindi yung sinasama mo pa yung anak mo. Wika ni nanay. Dagdag bang sabi nito, wag na raw akong pilitin dahil masama nga ang pakiramdam ko. Baka mamaya niyan umano'y may hindi magandang mangyari sa akin. Mangyayaring ano? Tanong ni tatay. Diyos ko naman, Alberto. Kahit kailan talaga hindi mo iniisip yung kalagayan ng anak mo. Paano na lang kung biglang may masamang kung ano dyan yung humarang sa ini dyan sa daan? Pag uwi niyo, mayari pa itong anak mo. Ano na namang kalokohan ba yung pinagsasasabi mo, Bining? At anong, kung ano dyan? Anong pinagsasasabi mo? Nakataas ng kilay ni nanay nang sabihin niya kay tatay na baka harangan umano kami ni tatay ng aswang pag-uwi nun. Alam niyang alanganing oras na kami makakauwi. Hindi naman daw linid sa kaalaman namin ang usap-usapan tungkol sa aswang. Baka mamaya ay may matsyempohan kami. Lalo na't mabango umano sa mga aswang ang taong may sakit. Diyos me ka namang babae ka. Tanda-tanda mo na yung nagpapaniwala ka pa sa mga aswang-aswang na yan. Nag-uumpisa na namang mga diyang dila mo, Bining. Ang mabuti pa'y manahimik ka na lang para hindi ako mairita. Tugon ni tatay. Nagwika ito sa aking ina na kung hindi raw niya ako isasama, ay kung ano-ano namang pagdududang papasok sa kokote ni nanay. Ang pag-uwi niya, galing sugalan, mayayari na naman ito. Lalo na kung inaabot siya ng alanganing oras. Anong mangangating bilang pinagsasabi mo, ha? Tsaka natural lang na pagdudahan kita. May kapitbahay tayo nakapagsabi sa akin may kinakalantari ka daw. Aba, palamunin ka na nga lang dito sa bahay. Nagawa mo pang mambabae. Maghintay ka, Bining. Kapag ako'y manalo na malaki-lakang pera sa sugala, sisiguraduhin ko sa'yo mumudmuran kita ng maraming salapi hanggang sa manawa ka. Tandaan mo yan. Aba talaga namang ang yabang mo, ano? Kakarampot na nga lang yung iniuuwi mong pera dito sa bahay galing dyan sa pagsusugal mo. Ang tamad-tamad mong maghanap ng matinong trabaho para kumita ng maayos-ayos at malaking-laking pera. Hambog ka pa kung magsalita. Ay nako naman, nag-umpisa ka na namang magdaldal dyan. Nangangati na naman yung dila mo't hindi na matigil sa pagdakdak. Pinamadali na akong uminom ni tatay para makaalis na kamit. Hindi niya na umano marinig pa ang nakakairitang boses ng aking ina. Hindi na nga napigilan ni nanay ang aking amang huwag na akong isama sa pupuntahan. Matapos kong uminom ng gamot at dumating na si Mang Dulfo sa bahay, lumarga na kami kasamang matanda. Makaraan ng ilang minuto'y kapwa naglalakad na kaming tatlo sa gitna ng liblib na daan. Habang abala sa pagkikwentuhan ng dalawa, pasimple kong iginagala ang paningin sa paligid. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng kakaiba. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakasunod sa inyo. Pero sa tuwing lumilingon at humihinto naman ako sa paglalakad para alamin kung ano yon, wala naman akong nakikitang kahit ano. Maski aso o pusa nga ay wala akong nakita. Pero kapag naglalakad na ako ulit, ayun na naman. Nakakarinig na naman ako ng kaliskos ng mga tuyong dahon at mga tuyong sanga. Na para bang may kung sino ang nakakatapak doon mula sa hindi kalayuan. Wal bata, bang bagal-bagal mo maglakad ah? Pwede bang bilis-bilisan mo rin maglakad at napag-iiwanan ka na? Sambit ni Mang Dulfo. Sa kakagilak ko kung sinong may kagagawa ng mga kaluskusang naririnig ko. Hindi ko man lang namalayang malayo-layo na palang dalawa noon. Patakbo na akong lumapit sa kanila at nilakihan ko na ang mga hakbang ng paa para masabayan lamang sila maglakad. Huminga ako ng malalim at inisip kong guni-guni lamang ang mga naririnig ko kanina. O kaya'y dala lang siguro ng masamang pakiramdam. Kaya kung ano-ano na lamang ang naririnig ko at mga katatakot ang pumapasok sa isipan ko. Dagdag mo pa yung kinuwento o sinabi sa amin ng aking ina, di ba?
Sa katagalan ng paglalakad namin, nakita kong may inabot na telang kulay pula si Mang Dulfo sa aking ama't mabilis namang isinuksok yun ni tatay sa pakete ng kanyang salawal. Napansin kong kabadong-kabado siya matapos ibulsa ang binigay ng kaibigan niya. Pasimpleng tinanong ko siya noon kung ayos lamang ba siya. Bakit parang kinakabahan ito? Oo, ayos lang naman ako anak. Sambit niya. Agaran niya na akong sinabihang bilisan na ang paglalakad para marating na namin ang baryong pupuntahan. Makaraan na mahigit 1 oras ay narating na namin ang nag-iisang bahay. Sa dulo ng baryo iyon. Nagulat pa ako nang madatnan kung lamay palang pupuntahan namin. Ang buong akala ko kasi kasiyahan ang pupuntahan. Nagtatakang tinanong ko si tatay kung bakit kami naroroon. Kako, kakilala niya ba ang nakahimlay sa kabaong o ang kaanak man lamang nito't nakikilamay ba kami? Huwag ka maingay anak. Ang mabuti pa'y pumunta ka muna dun sa mga kaidaran at makipagkwentuhan. Ang labo mo talaga tay. Napakamot na lamang ako't napapailing. Hindi ko siya maintindihan. Dati-rati naman kapag pumupunta kami sa sugalan ay hindi niya ako pinapaalis sa tabi niya. Pero kakaiba ng gabing yon. Nung nasa umpukan na ako ng mga kaidaran ko ay panaka-naka kong sinisipat si tatay kung anong ginagawa niya. Lumipas ang mga oras. Dumagsa ang mga nakikilamay. Kaya dumarami na rin ang mga taong nagsusugal. Nang nasa kalagitnaan na ng pagsusugal si tatay, tinawag niya ako at pinaupo sa tabi nito. Sinabihang magmasid lamang at papabilibin niya umano ako noon. Uuwi tayo ngayong tiba-tiba anak. Tiyak akong matutuwan na si nanay mo nito at hindi niya na ako pagsasalita ng masakit. Nakangisin niya pang sad noon. Sa isip-isip ko pa nga noon, Sir Seth, ay nagyayabang na naman si tatay. Nanalo lang ng ilang beses ay kung ano na yung sinasabi. Mamaya niyan, paniguradong uuwi na naman kami itong walang laman ng bulsa. Dahil kadalasan naman, hindi talaga nananalo ito sa sugal. Pero makalipas lamang ang ilang oras, hindi ko maiwasang mamangha sa ipinapakitang sunod-sunod na pagkapanalo ni tatay. Sinabi pa nga ng iba na baka nandaya si tatay kaya't palagi itong nananalo noon. Sinabi naman ng aking amang sila na ang humawak ng baraha at magbangka para mapatunayan lamang niyang hindi siya nandadaya. Kahit nabilangin pa nila isa-isang baraha, bago ibalasa kung nagdududa talaga. Makalipas ang ilang oras ay halos matalo ng lahat ng mga nakakalaban ni tatay. Si Mang Dulfo naman ay tahimik lamang at nakikisabay lamang sa agos na mga pangyayari ng gabing yon. Masasabi ko may mga natutuwa naman sa pagkamanalo ni tatay ngon. Siyempre naman bing hindi. Naaasar ang mga ito dahil sa sunod-sunod ang pagkatalo ha. Hanggang sa may isang matandang babae ang umupo at hinamon ng subay si tatay. Purong puti na ang buhok ng matanda. At may purong ito sa noo. Nagmumukha tuloy itong babayan o yimbang albularyong katulad ni Man Kepweng. Yung palagi may nakatali na panya sa noo. Ganon ang kustura ng matanda na. Habang tinitingnan kong matanda, Sir Seth, nakaramdam ka agad ako ng hindi maganda. Ewan ko ba kung bakit pero parang nararamdaman ko ng presensya nga kanina nung papasok pa lamang kami ni tatay sa baryo. Hindi ko naman matandaan kung nakasabayan ba namin ito mablakad, papasok ng baryo o nakasalubo man lamang. Teka ng pula, sigurado ba kayong kakalabanin niyo ako? Alam niyo kasi pwede ko naman tayong bigyan na ng balato kung kailangan niyo ng pera eh. Sambipi tatay. Nimisi lamang ang matanda. Bakit? Napapaot ka bang matalo kita? Ako? Natapaot? Naku, wala ako niyan. Hindi pa ako natapaot na matalo. Pakag nasabot ni tatay sa matanda. Kung gano'n naman pala eh, umpisaan na napin ang sugal. Kaping-kapi na mga kamay ko eh.
Birong wika pa ng matanda sa aking nama. Pakiramdam ko noon, may laman ng bawat salitang binibigkas na matanda. Na parang kapwa may alam ito kung bakit panayong nanalalo si tatay sa sugal ng gabing yon. Napapansin ko rin ang kakaibang pipig ng maganda sa aking ama. Alam mo yung parang ganip? Yung may kimikim-kim. Ako naman ng mga oras na yun. Labis-labis ng pagtataka. O kanina'y napapansin ko ang kakaibang kinikilos ni tatay. Nay naman, napapansin kong hindi maganda ang tingin ipinupukol ng matanda kay tatay na. Parang kulang nila isaksaking niya ng harap-harapan si tatay sa pamamagitan ng pagpitig. Habang naglalaro na ng bara si tatay at ang matanda nito, tensyonado ang lahat ng mga taong nanonood. Para bang bawat baba ng baraha ay sinusundan niya ng tingin ng mga nanonood. Para rin nagkaroon ng pariksaan ng gabi niyon. Nakailang balasa na sila ng baraha. Pero wala pa rin natatalo ha. Kaya napaka-tensyonado na talaga ng paligid nun. Ang iba na may kinakrabaan at inaabangan kung sino ang mananalo sa dalawang nagtatagisan. Panay na rin ang pagpunas ng pawis ni tatay sa noo. Ako naman, para bang biglang nawala ang kanilang masamang pakiramdam. There's something show na dadalap sa lamayang yun. Bawat baba ng bara ay napapahiyaw pa ang iilan sa pag-aakalaw. May manananda. Halo sa maya-maya pa. Husa na sumurrender si tatay. Sinabi niyang walang mangyayari kung ipagpapatuloy na nila ang paglalaro. Walang gusto magpatalo. Dahil naabutan pa man na sa 11 ng umaga. Pagday ni tatay, yumapit sa kanya ang matanda at nagsalita ng pabulo. Pero hindi yan nakaligtas sa pandinig ko gawa ng magtatabi lamang kami ni tatay nun. Ibalik mo na sa akin ang kinuha mo. Dahil kung hindi, anak ko ang kukunin ko. Sabay pininsa akin ng malalim nun. Noong marinig ko ang sinabi ng matanda, hindi ko naiwasang magtaasan ng mga balahibo o sabato. Ilalalo makita kong biglang kumistap lang panandalian ang mga mata ng matandam yan. Para yung mata ng isang pusang nagagalit. Samdaling hindi nakapagsalita si tatay dahil sa pagkagulat. At napansin ko ang pamumutla ng labi niya habang nakapiling sa matanda. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng matanda at ano ang kinuha ni tatay sa kanya. Kabado man, tinanong ni tatay ang matanda kung anong pinagsa sa sabi nito at anong kinuha niya dito. Huwag ka nang magmaang-maalan pa. Alam mo ang ibig kong sabihin. Bibigyan naman kita ng ilang araw para ibalik mo sa akin ang paghahari ko. Kung ayaw mo may mangyari sa anak mo o sa pamilya mo. Sabalik na likod at pag-alis nun. Mabilis na pinalabit ni Mang Duifo si tatay at nagtatakang tinanong siya kung ano ang ibinubulong sa kanya ng matanda. At bakit parang natakot siya bigla. Hindi muna sinugot ni tatay ang tanong ni Mang Duifo. Sa halip ay hinatak niya palayo sa nag-uumpukan ng kaibigan niya. Sandali nga lang pre. Sagutin mo nga ako kung ano yung binulong sa'yo ng matanda kanina bago siya umalis. Duifo, magtapak-tala sa akin. Saan mo ba itong kinuha tong gamit na binigay mo sa akin na? Doon lang sa sityo na puntahan ko nakaraan. Nung kinuha ko yan ikaw ka agad ang naisip ko kaya ilan, binigay ko sa'yo. O diba, tama ang sabi ko. Siswertein ka kapag hawak mo yan. Ayan tiba-tiba kang uuwi sa inyo. Pero, yumalaya lang yung tanong ko. Sabihin mo na sa akin kung ano binulong ng matanda sa'yo. Kakaiba rin ginawa niyang pagnisi. Tinikilabutan ako. Paano ito? Nagpalina-lina muna si tatay at siniguradong walang ibang makakarinig maliban sa akin. Bago niya sinabi kay Mang Duifo kung ano ang sinabi ng matanda. Anak no. Ano?
Ibabalik mo ba yan sa matanda niya? Mabilis ang laging tubo ni tatay sa talong ni Mang Tulfo. Sinabi nga ritong hinding-hindi nga ibabalik ang pampaswerteng hawak niya naman na mangyari. Nilam siya sinuwerte, kaya hindi siya papayag na kukunin ng matanda ang body nila sa kanya na. Ako na yung may hawak nito kaya akin na to. Hindi niya makukuha yung babi na hawak una. Paning anak mo? Hindi ka ba natatakot sa ginawang pagbabanta ng matanda? Matanda na yung paring Dunfo. Isang tulak man sa babaeng yun eh. Yak sasadsad lagad siya sa lupa at may hirapang pakabangon. Keep mo nung may alok hawak ng saklay. Yalog ka matakot doon. Naggibit balikat si Mang Dulfo at sinabihan si tatay na siya raw ang bahala. Kung balak niya bang ibalik doon sa matandang biniklay nito o hindi. Pinayuan din siya ni Mang Dulfo na mag-iingat palagi. Ibatang kasi ang kutob niya doon sa matanda. Unang kita niya pa lang ay mukhang hindi na mapagkakatiwalaan. Kampanting tumango ang aking ama't sinabihan ng kaibigan niya. Huwag siyang analahanin at huwag nang isipin pang tungkol din sa matanda niya. Alam mo, mabuti pa, umuwi na tayo. Nawala na ako ng ganang maglaro eh. Kani pa ng aking ama't nilapitan niya ng asawa ng ibinurol at nabigyan ng abuloy. Mabuti pa. Ako rin naman inawanan na rin ako ng gana. Nang gabing yun, ligtas kaming nakauwi. Walang pagsidla ng labis na sayang nararamdaman na laki nila. Nang makita niyang malaki-laki ang dala naming pera. Naulit at naulit pang bulin dumadayo kami sa mga namayan para magsukay si tatay. Kahit sa sabuan, pumupustay pa hindi kami umuuwing luhaan. Noong mga panahon nito ay hindi ko alam kung anong pampaswerte ba ang binigay ni Mang Dulfo kay tatay. Happy naman sila sa lahat ng napapananunan ni Tatay Sirse. Kaya palagi na naming kasama ni Tatay si Mang Dulfo. Tuwigil na sa pagtatrabaho si nanay noon at nagpatayo na lamang nito ng tindahan para yun ang pagkakaabalaan niya. Gumanda at yari na rin sa bato ang bahay namin. Gawa nang hindi kami umuuwing talo na ni Tatay. Masasabi kong paladan swerte kami noon. Kumbaga, tinupad ni Tatay ang palaging sinasabi niya kay nanay na pamumudmuran nito ng maraming pera. Oras na swerte siya sa pagsusukal. Abang yari nga yan. Ang buong akala ko'y wala ng katapusan ang anong klaseng kalakaran ng buhay namin. Kumaga, tuloy-tuloy ng pinatamasa naming swerte. Pero isang gabi nun, pasado 1:00 ng madaling araw ito, napakadilim na ng daan. Pauwi na kami ni Tatay at Mang Dulfo. Daring kami sa lamayalap tayo ng dati, iba't-ibaan naman kaming umuwi paniguradong na. Bukas na bukas ay sasamahan ko na naman si Nanay na pumunta ng pamalengke para mamili ng mga masasarap nilutuing pagkain. Tigisang bag pala kami ni Mang Dulfo. Halos mapuno lang ng pera. Halo-halo yan. Tayo mga barya papel. Napansin kong nagmamadaling naglakad si Tatay. Kulang na lamang ay takbuin niya ang daan, makanating lamang kadit kani sa bahay. Nagtataka na ako kaya pinanong ko si Tatay kung bakit madaling-madali ito. Ang bigat pa naman ng bitbit kong bag kasi halos purong baryang laman nun. Isa pa, kanina pa masama ang pakiramdam ko at parang mabibiyak na ang ulo ko sa sobrang sakit. Pakiwari ko rin ay para akong bilupog gawa ng masakit ang kalamnan ko at parang nasusuka ako noon. Pilipiis ko na nga ng yun na pinbila dinalo ang aking ama at baka mawala ito sa konsentrasyon sa pakikipaglaban sa sugal. Dahan-dahan naman tayo maglakad, Day. Mas lalo akong nahihilo kapag binibilisan natin eh. Hani ko ha. Nga naman, Dre. Maghina-hina lang tayo sa paglalakad eh. Pauwi naman na tayo eh. Relax ka daw. Lampingnan ko si Tatay. Agakpak ang pawis tayo parang kinakabahan. Pero noong sabihin nga sa akin ng bahiran, kung bakit gusto niyong makaraping ka at dumi sa bahay. Ako naman ang kinabahan at nakaramdam ng takot sa sarili nun. Ayon kay Tatay, nakita niya na naman kanina sa lamayan ang matandang babaeng
may banda na sa ulo. Yun yung matandang minsan yung nakalaban sa sugal na hindi matalo-talo. Yung nagmamay-ari ng paladala niya. Masama yung nakatipid sa kanya kanina. Tapos ay pipingin din umano sa akin. O kala ko ba hindi ka takot dun sa matanda? Bakit niya parang aligaga kang makarating kagad sa bahay niyo? Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit Pero kinabahan talaga ako. Kapag nasa kanabitnaan na tayo, ako na yung magdala ng bag, anak ha. Tumamuak at madali nang sumunod kay tatay. Makalipas ang ilang sandali. Masaliblib na kami. Doon na kami kapwa napigilan sa paglalakad. Sa kadahilanan nakarinig kami ng mahihinang kaliskusan sa paligid. May mga anil din ng hayop akong narinig at talagang nanonood yun sa kalamnan ko. Kaya't natpayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Siyempre, narinig niyo ba yan? Tanungin ni Mang Dulfo. Ang tinutukoy niya ay ang mga mahinang paganir. Kiningnan ko si Mang Dulfo. Tumango ako nun. At sa mahinang boses ay tinanong ko rin siya kung anong klaseng hayop yung mga anil na naririnig namin nun. Umiling-iling ako at nagwikan hindi niya rin alam ko ano bang klaseng hayop ito. Tara na, magpatuloy na tayo maglakad. Ayahan ni tatay. Nakita kong inilabas niya ng balisaw sa bulsa. Ganun din si Mang Glifo. Dampilan ko ito ay nakita kong hawak-hawak yan ang balisong. Parang may laban silang pinaghahandaan. Patuloy kaming naglalakad. Pero nakailang hakbang pa lamang kami. Bigla na lamang napaatas si tatay at parang may tinitipigan siya sa unhang parte ng daan. Kaya't huminto kaming dalawa ni Mang Dulfo sa paglalakad. Tinignan ko rin ang parte kung saan nakapipig si tatay. Mabuti na lang at may buwan ng gabing yon. Aya't hindi nakaligtas sa paningin ko ang nilalang na pinipitan ni tatay. Halos manlaki ang mga mata ko't hindi makapaniwala. Nang matipigan ko ang isang malaking pusa noon, na halos kasing tangkad ng aso. Kakaiba ang wanis nito dahil para yung magkahalong itsura ng pusa't mosal. Malaki ang mga matang namumulat, walang tigil sa pag-anil habang nakaharap sa amin. At para bang susunggaban na kami nito. Maya-maya pa, bigla na lamang itong tumayo. Gamit lamang ang dalawang paa sa likuran. Parang isa na ipang tao. Sa isang kurap laling na mga mata ko ay mabilis na nawala na parang bula. Ang nilalang na ito. At salip, isa ng matandang babae ang nakatayo sa pinapreprestuan doon. Mas lalo akong kinabahan dahil sa kitang-kita kong siya ang matandang babaeng nakaharap ni tatay noon sa sugalan. At marahil, ito rin ang matandang tinutukoy kanina ni tatay na nakita niya dito sa lamayan na ito. Galit na galit yung mukha niya. Hindi nga inaanis ang pitik sa amin. Hindi ba't binalaan na kita? Pero hindi mo sinunod at ipinagsawalang bahala mo lang ang babala ko. Maniningil na ako. Teka, ano ba yung kinuha ko sa'yo palagi mo akong sinusundan na? Alam ni tatay ko anong tinutukoy ng matanda pero pinili niya magsinungaling. Narinig ko pang sinabi ni tatay na alam niya o anong palaging naroroon sa ramayan ng matanda. Kung saan siya nakikilamay. Ang ibig sabihin lamang doon, siya talaga ang sinusundan ng matanda at hindi lamang nagtataon nito. Nagulat naman ako nang sabihin ng matandang, kinuha umano ng kaibigan ni Katay. Ang daliri ng anak niya't nararamdaman niyang hawak ni tatay ang baday na iyan. Pre, Dulfo, ba't di mo sinabing aswang pa rin kinuhaan mo ng daliri, pre? Mayari pa tayo natawa yan.
Ay naman kay Mang Tulfo. Hindi niya alam. Hindi niya alam na hindi pala normal na tao ang bangkay ng pinanggalingan ng daliri naman. Kung alam niya, edi sana hindi niya na ginawa yun. Kaya pala din na lamang kabilis kapipa ng swerte si tatay eh. Dahil pagmamay-ari pala ng isang aswang ambade nila sa kanya. Magsasalita pa sa alas si tatay parang walang no ano-ano. Bigla na rin siyang sinunggaban ng matanda. At sa isang kislap lang ay bigla itong naging isang kakilakilabot na nirlaw. Grabe yung palalatob ng tuhod ko ron. Lakang bakot sumalampak sa lupa. Dalibaling sa maklolo si Mang Dulfo. Itinarak niya sa lupa ang balisong pagkatapos ay mabilis na nilapipan niya si tatay na patuloy pa rin ginadumog ng matanda na yun. Paglapit ni Mang Dulfo. Sunod-sunod na itinarak niya ang balisong sa katawan ng nilalaw. Nung makawala si tatay, ay ginaya niya ang ginawa ni Mang Dulfo. Pinagtulungan nila sa kasakan nito hanggang sa nanisay na lamang at dumagsak ito sa lupa. Pagkahandusay, daldad na hinatak ni tatay ang kamay ko't madali na kaming tumakbo. Narinig ko pang sinabi niyan baka may iba pang kaanak ito at balikan kami. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggat hindi kami nakarating sa bahay. After makauwi na kami nuliin, saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Pinainom kami ng lani ng tubig. Nung may masmasan, doon ay kinuwente ni tatay at Mang Dulfo tungkol sa pampaswerte sa sugal na hawak-hawak ni tatay. Sabi ni Mang Dulfo, minsan nang naikwento sa kanila ng isa sa mga nakainuman nila noon ni Mang Dulfo na pampaswerte umano ang daliri ng patay. Magputol ka lang raw noon at dalhin palagi pagla sa sugal. Tiyak palagi yun sa swerte at yung ganda niyari. Pero bago i-repekto man ang swerte, ay may mga body at people pang ginawa silang dalawa. Latangin sila lamang ang nakakalam. Sinulub lang nilang sinasabi ng antingerong nakainuman nila noon. Matapos nilang gawin yun ay napagpasya ng dalawa na si tatay ang lahawak ng daliri ng bangkay. Pero happy sila sa lahat ng swerte makukuha ni tatay. Kinabukasan may hinanap ni tatay ang antingerong nakainuman. At sinabi ritong tungkol sa nakuha nila. Pag-uwi ni tatay ay larinig kong sinabi ka kay nalay na may mga question o manong ginawa ang antingero. Para hindi sila matuntin yung Mang Dulfo muli. Nang mga kaanak ng baltay ng aswang, may imirisa nila ng daliri noon. At patuloy pa sa ginagawang pagsusugal si tatay. Pero sa pagkakataon yun, tigisang pampaswerteng hawak na silang dalawa ni Mang Dulfo. Sa ikarawang pagkakataon, ibinahapit muna nila sa antingerong kakilala bago binamit ang pampaswerteng nakuha. Handing sa katagalan, ewan pa namin. Pero nawala ang celebrity ng mga daviring ito. Pero manpadanan pa maray tumigil na rin sa pagsusugal si tatay ngon. Dahil maaga po siyang napesakit. Na-stroke po yung kanang bahagi ng katawan niya. Nakakagalaw at nakakatayuman pero limitado na lamang. Kumanawan yung naipon na negosyo namin noon sa mga napanalunam sa Balipatay. Yung may nanapiling negosyo namin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng buhay ko. Noong mga panahon na ito ay nag-aaral pa lamang ako at naganap ito sa probinsya ng Isabela. Isang Sabado, tinanong ako ng aking nanay, ina ng aking ama, kung meron daw ba akong gagawin sa linggo dahil nais niyang magpasama sa akin para pumunta sa isang albularyo. Dagdag pa niyang ayaw daw ng iba kong pinsan na samahan siya, kaya ako na lamang umanwang nilapitan niya. Dahil sa wala naman akong school activities sa kinaumagahan ay pumayag naman ako sa Thursday. Tsaka isa pa, naniniwala po ako sa mga kababalagan o yung mga supernatural na pangyari, mga espiritual na pangyari.
Kinaumagahan, maaga pa lamang ay pumunta na kami. Malapit lang naman ang tirahan ng albularyo na ito dahil nasa Karatig Barangay lang naman yon. So bale ako, si lola o nanay at isa ko pang pinsan ang pumunta. Nakakatawa pa nga dahil sinakyan namin tricycle ay mistulang race car sa bilis nun. Akalain mo naman kahit ang daming malalaking sasakyan ay panay ang pag-overtake. Wala pa atang kalahating oras nakarating na kami doon. Ito ang kauna-unahang beses na makapunta kami sa bahay ng albularyo. At buti na lamang ay alam ng tricycle driver kung saan ito nakatira. Pagdating sa bahay ng albularyo, marami nang nakaupo at nakapilang tao noon. Maaga pa naman kaya sa tingin namin ay madali lamang ang takbo ng gamutan. Umupo kami sa isang mahabang upuan kasama ang iba pang magpapagamot. Tapos sakto namang hindi pa pala nag-uumpisa ang gamutan dahil sa maaga pa nga nun. Ayon sa albularyo na ito, ama ang tawag sa kanya. Bago niya inumpisa ng panggagamot ay nagkwento muna siya kung paano ba siya naging isang ama. Sabi ni ama, hindi naman daw siya dating albularyo. Isang araw, pumunta umano siya sa isang kilalang bundok para magpagamot sa isang magaling din na albularyo na nakatira sa taas ng nasabing bundok. Pagkarating niya umano sa paanan ng bundok na ito, ay may nakita siyang kubo na sa tingin niya ay pahingahan ng mga taong pumupunta ron. Napagdesisyon na niyang maupo muna ng kahit ilang minuto bago umakyat sa bundok. Umupo siya at pagkalipas lamang ng ilang minuto, nakaramdam umano siya ng malamig na simoy ng hangin. At bigla na lamang siyang nawalan ng malay nun. Pagkagising niya, nasa bahay na umano siya. Kwento ng mga kasama niya ay bigla na lamang umano siyang hinimatay. Agad-agad siyang binuhat patungo sa albularyo pero ang sabi ng albularyo, wala daw siyang sakit at natutulog lamang umano. Sabi pa ni ama, simula ng araw na yon ay may kumakausap na sa kanyang isipan. Isang matandang lalaki na may mahaba at maputing buhok. Wika umano ng matanda na isa daw siyang dating manggagamot at nais niyang gamitin ang katawan ni ama para manggamot ng ibang tao. Bago ko makalimutan, isa palang babae si ama. Pero ang pisikal itong pangangatawan ay mapagkakamalan mo itong lalaki dahil sa maiksi niyang buhok na parang gupit lalaki nga. Matangkad at medyo matipuno nitong pangangatawan. Dagdag pa niya, sumasanib daw ang kaluluwa ng albularyo sa kanya kapag nanggagamot na siya. Pero kapag hindi naman umano ay bumabalik siya sa dati nitong wisyo. Nagtanong ang isa sa mga pasyente na kung nakasanib na daw ba ang kaluluwa ng albularyo kay ama habang nagkikwento ito. Tumawa naman si ama at sumagot ng, "Siyempre hindi pa. Ako pa lang ito." So bali ay na nga. Nagusal ng mga orasyon si ama at biglang sumeryoso ang mukha nito. Sabay sabing magsisimula na umano ang panggagamot noon. Sa mga panahon na yun ay nararamdaman namin na parang naging ibang tao na ang kaharap namin noon. Nakakasigurado kaming lahat lang nakasanid lang kaluluwa lang albularyo dito. Yumapit naman na unang kumili. Matalipas na ilang minuto ay natapos na ang tatlong naunang pasyente na puro silip lamang naman ang ginawa ni ama. Sa oras na ito, patunay lamang ako at ang aking pinsan sa pag-uusap dahil sa napapansin namin ang dalawang mag-ina na nasa aming harapan. Ang matanda ay puti ng buhok at makikita ng maraming mga sugat na ladnanana sa kamay at paa. Habang ang anak nitong babae ay may malaking buol sa kamay na halos manglak-niyak maipagawa ng dahil sa sakit at walang tigil din ang panginginig ng kamay nito. Tinawad ni ama ang babae na may buo ng kamay. Pinahiga niya ito sa isang mahabang mesa na nasa gitna ng bahay niya. Napapalood namin ito
dahil nasa mismong harapan lamang namin yon. Tinanong ni Ama kung ano daw ba ang nangyari sa kanya. Bakit at paano nataron siya ng buol sa kamay nun? Ang sagot ng babae, bigla na lamang daw tumubo yon. At sa loob lamang ng ilang araw ay yumaki ng yumaki. Hinawakan ni Penny Amar at pinanong kung may nararamdaman bang babae. Kung may masakit daw ba. Hindi naman nakasagot ang babae. Bagkos ay umiyak ito dahil na rin sa sakit nun. Maiging pain na ni Ama ang kamay ng babae at pinahiran ito ng lanis na nanggaling sa isang bote na merong iba't ibang ugat. May tangkay ng ahoy at mga bilog-bilog na kulay pula na may ahambin mo sa isang pulseras. Pagkatapos nun, kuminto ang babae sa padiyak at paggalaw. Nagmikas ang manaw, iba ito. Hindi ito basta-basta. Isa itong uri ng kulaw. Nag-usal lang pabulong at hindi ko na maintindihan ang sinasabi ng manggagamot nun. Tapos ay iniihip sa kamay niya. Bigyan na lamang sibigaw yung babae sa panglalaking boses nito. At sinabi nitong, "Ang sakit! Ang kaliburan!" Labigla ako sa kadanapan, pati ang pinsan ko si Remart ay napahalak sa akin na tila ba kinakabahan. Ang nanay o lola Lita ko naman ay tahimik lang na nanonood sa ginagawa ni Ama. Sa totoo lang, hindi ako kinabahan sa pangyayaring yon. Hindi ko alam kung bakit pero para bang salay na ako sa ganon. Dahil sa katotohanan unang pagkakataon ko yung makasaksi na may nakukulam. Sa kabilang banda naman ay nag-recast si Ama Naula. Sino ka? Bakit mo kinukulam ang tao ito? Hindi naman nagsasalita ang mangkukulam na nakasalib at patuloy lamang sa pag-iyak. Kinuha ni Ama ang isang kandila. Sinindirla ito at nag-usal ng mabilisan. Sabay ipinatak ni Ama ang tulo ng kandila sa kamay ng babaeng ito at sa ibang parte pa ng katawan. Alamang kukulam na nakasanib ay humiyaw ng napaalakas at nagadadalaw na parang mahuhulog sa wesa nun. Lumapit na pa ng mga kalalakihan para hawakan ito. Pero sabi ni Ama, hayaan lamang ito. Umalis naman yung mga kalalakihan na yun. Lambali siyang tanunin ni Ama kung sino. Nagmura pa ang mangkukulam at sinabing wala siyang sasabihin na kahit ano. Kinuha naman ni Ama ang nakasabit na parang isang mahabang latigo. Nasa pagkakawari ko ay buntot ng pagi. Parang isang buong kamay lang ang haba nito. Pagtakuhan ni Ama nito. Nag-usal na naman ikaw sabay ihip sa buntot pagi. Dito ay mas lalong humiyaw ang pangkukulam at nagwikay pa ng tama na. Magsasalita ako. Muli ay pinalong ni Ama ko ano ang pangalan nito. Nagwika naman ito sa pangalang Do. Kung taga saan. At sumagot naman ito na taga Sanmar. Hindi ko lang sigurado sa mga kagiliw kung Sanmar o Samar ito. Sanmar na singgirabing ito Sander Nabin. So baling, ang sagot ni Ama, malapit ka lang pala. Pagkatapos nun ay bigla na namang umiyak ang matandang kasama ng babae at nagwika ng, bakit nagawa mo sa amin ito, anak? Ano ba ang kasalanan namin sa iyo ng iyong kapatid? Wika ng matanda. Nagulantang ako sa sinabi ng matanda at nagkatitigan kami ng pinsan at nanay. At ang iba pang mga pasyenteng naroroon, nag-uusap-usap na rin. Para bang nagbibigay ng mga sariling opinyon. Sa pagpapatuloy ng kwento, sumagot ang mangkukulam na ito ng, alam niyo kung bakit ko nagawa ito, Inang. Nagagalit ako sa inyo dahil sa nagawa niyong pagtataksil sa akin. Sasagot pa sanang matanda ng putulin nito ni Ama at sinabing tanggalin ang ibinaon sa kapatid niyang babae at sa nanay niya.
Agad-agad namang hinilot-hilot ng nakasapi ang kamay ng babae na may bukol gamit ang dura nito. Pati ang matanda tanggalin mo rin, sabi ni ama. Agad namang pinaupo ang katawan ng babaeng sinasapian. Lumapit ang matanda na uugod-ugod na rin. Nang makalapit na ito ay dumura ulit ang mangkukulam at saka ipinahid sa kamay at paa ng matanda na marami ng nagnananang sugat. Pagkatapos nun, muling nagwika ang manggagamot. Pati sa likod, tanggalin mo rin. Nang itaas ng bestida ng matanda ay tumambad sa aming lahat ang napakaraming sugat. Napakalalaki. Sabayan pala mga tumutulong kung ano mga likido doon. Muntik pa akong maduwal sa mga nakita kong yan. Ang pinsan ko naman ay nagtakip na ng mga mata. Pagkatapos nun ay nagwika ang mangkukulam na natanggal niya ng lahat. Tanong naman ng ama sa matanda kung ano ang gagawin sa mangkukulam na ito. Nagmamakaawa namang sumagot ang matanda na hayaan na lamang. Pakawalan na. Dahil may kasalanan rin umano sila kaya naggawa niya yon. Papatayin ko sana ito kung hindi mo anak eh. Wika niya ama. Pagkatapos nun, nag-usal ang ama tapos inihip sa ulo ng babaeng sila sopian. Agad namang bumalik ang wisyo ng babae at nahimasmasan nun. Nagwika ang babae kung ano raw ba ang nangyari dahil wala siyang kaalam-alam at wala din siyang maalala. Sinabi naman nila na kinulam nga ito ng sarili niyang kapatid at pati rin ng nanay niya na damay doon. Pinasiguraduhan ni ama na magaling na ang mga ito. Hintayin na lamang nila na maghilom ang mga sugat. Kahit naguguluhan, nagpasalamat ang babae. Nagkwento naman ng matanda at sabi nitong hindi daw nila pinamanahan ng lupa si Dong. Kaya nagalit ito mula noon. Hindi naman nila akalain na magagawa niya ito sa kanila. Dahil nga sa kapamilya nila ito. Hanggang sa nagkaroon na lamang sila ng sakit sa hindi malamang dahilan. Pumunta na rin umano sila sa ospital pero hindi pa rin umano gumagaling sa kabila ng maraming gamot na kanilang iniinom. Sunod doon ay hinilot niya ang aking nanay Lita. Pati ako at pinsan kong sumama lang sana ay napahilot na rin dahil tinawag din kami ni ama. Sa huli ay binigay namin kay ama ang dala naming bottled water. Nag-usal naman ito at inihip sa dala naming tubig. Nagbigay naman kami ng konting pera sa box na lalagyan ng pera. Hindi naman yun sa pilitan. Kung magbibigay ka ay maganda at kung hindi ay okay lang naman din. Tsaka ang pera namang may ipon doon na ibinibigay ni ama sa simbahan. Dito sa aming munisipalidad. Sa tuwing magsisimba ako, Sir Seth, doon ko na nasimulang nakikita si ama na nagbibigay ng sobre kapag sasapit pa ang feast offering ng simbahan. Sa kasalukuyan, balita ko ay malaki at malawak na umano ang bahay paggamutan ni ama. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Imari. Hindi po ito tunay. 22 anyos na ako at gusto ko po sanang maibahagi sa inyo mga listener ang aking karanasan sa probinsya namin. Sa lalawigan ng Marinduque. Doon ang senaryo po ang aking ibabahagi sa inyo, Sir Seth. Ang una ay noong bata pa ako at nag-aaral ng elementarya. Sa pagkakatanda ko ay nasa 11 taong gulang ako noon. Kasama ko lamang po ang aking lolo at lola pero mangyari ito ay wala na ang aking lolo. Dalawa na lamang kami ng lola ko. Isang gabi, sa pagkakatapos kumain, nakawilian na po ng aking lola na maligo sa gabi pagkatapos ligpikin ang aming mga pinagkainan. O kung ano-ano pa. Ako naman ay madalas sa kanya humingi ng barya para bumili ng candy o ng paborito kong zesto. Maaga kaming kumakain. Bago pala mag-alas 7, tapos na kami. Yan naman nakakalabas pa ako para bumili. Laging nagkakataon na kapag humihingi ako ng pera sa aking yola. Oras na nung kanyang paliligo. Yung mismong nasa loob na shack sa nukulang naririgo.
Yung banyo namin ay may balong bintana na jealousy pipe pero kahoy po ito. Hindi siya nadagalaw at nakabikipi pa sa semento. Kaya po ang disenyo ng bintana ay nakababa so hindi rin makikita ang nasa loob. Bali pa alamang ang makikita kung sakali mang silipin ito. Yung isang bintana naman nakatapat sa mismong pintuan. Yung partikular na gabi na yon, manhingi ako sa lola ko ng pera para bumili sa tindahan. Pagkatapos dun, pauwi na po ako. Bali mula sa dipo namin, makikita mo sa bandang gilid ay yung terasa. Tapos, ito namang terasa ay makikita mo yung banda o nasa ng sala nun. Tapos banyo na. Makikita ko yung gilid ng banyo nun. Napansin ko na walang tao doon. Kahit na madilim sa area na yon dahil ang likod po ng bahay namin ay salingan na. Bani ba camping lote at nakaalambre pa na bakod yon. Kasi private property ito. Wala na pong kabayan. Dumiretso ako agad sa lola ko sa banyo para ipakita yung binili ko. Kasi po, ayaw niya na bumibili ako ng soft drinks. Gusto niya lagi po na sinisigurado o anong binibili ko loon. Pagbukas po ng pintuan, napansin ko yung bintana kasi may tao pong nakapayo doon. Nakakulay orange na damit. Hindi ko alam kung sumisilip ito dahil nakapayo lamang siya nun. Kinakausap ako ng lola ko at sinasagot ko naman yun pero hindi ko sinabi na may tao dahil hindi naman po ako natatakot. Initigan ko ito. Hanggang sa bumalaw siya. Nag-side view. At napansin kong lalaki ba yung maikli ang buhok at ang balikap ay pang lalaki din. Kaya naman nadada ko nagtungo pabalik sa pirasa para silipin ang area na yun sa labas. Ilang segundo lamang akong napasilip nun. Nang bigla na namang nawala yung tao ito. Siliyasat ko pa ng husto pero wala pa na da. Alad akong bumalik sa banyo pero pagtabaping ko naman doon. Nandun pa rin ang lalaki. Kinakausap ko si lola para hindi malata ng tao na last sa labas na nakikita ko siya kaya naman tumakbo ulit ako papirasa para silipin kung meron bang tao sa gilid nun. Pero wala po talaga. Ibig sabihin, Sir Seth, kapag doon ako sa loob ng bahay at nakatipig sa loob ng banyo, nakikita ko yung taong yan. Pero kapag doon naman ako sa labas ng banyo ng apinyan, wala. Bumalik ulit ako sa banyo. Nandun na naman siya. Nandun natapos na ang lola ko. Saka siya umalis sa pwesto ng bintana. Naisip ko lang baka pinsan ko yon dahil ting naliligo ako. Lagi ko siyang nakikita na pabalik-balik sa likod ng banyo. Dahil nakikita ko siya sa butas ng tubo ng gripo kaya hindi ko yun sinabi sa lola ko. Isang linggo naman pang lumipas. Nasa eskwelahan ako nang itakbo si lola sa ospital. Dahil sumakit ang ulo. Bumagsak ito. Hindi ko alam kung anong nangyari at hindi na binahagi sa akin ng mga kapitbahay namin. Dumiretso ako ng ospital patapos ng klase. Normal naman siyang pasyente. Malakas pa po siya para wala sakit. Na-confine siya ng isang linggo hanggang kailangan siyang daling sa Maynila. Dahil sa kakulangan ng gamit sa ospital sa probinsya. Naiwan ako sa bahay mabisa nun. Wala naman pong kakaiba akong naramdaman sa bahay kahit mag-isa ako. Lumipas lamang ng 3 araw. Pagdating sa Maynila ay nabalitaan ko na may brain tumor ang aking lola. Tinaninanay pa ng buhay. Tinanaw kabilis. Hanggang sa inuwi na siya ng probinsya dawing kasama ang aking tita at tito. Hindi ko na halos makilala ang lola ko na. Wala pa ang 1 buwan pero sobrang payat na niya. May katabahin kasi sa lola. Umalis siya na mas bigla at maganda pa ang katawan pero pag-uwi. Bagsak, Sir Seth. Para bang silip-sip sa sobrang palap. Himbing-hindi ko na makilala na. Ni hindi na rin ay palagsasalita at hindi na kumikilos. Sa panahon na yon,
Natakot ako sa kalagayan ni Lola. Lagi po siyang pinapatambay ng tita ko sa terasa. Handa lamang po siya maghapon, binubuhat siya kung maliligo o dudumi. Kinakausap ko ito, kinakamusta. Tuwitingin lamang po ito sa akin, nangungusap ang mga mata niya. Tipig na pipig. Umuungol ng konti pero hindi niya mabuka ang bibig niya. Kaya hinahawakan ko na lamang kulong kamay niya. At saka alis na po ako para pumasok lang. Isang hapon, naglalaro ako sa kalsada. Nakita ko ang mga kalaro ko na nag-uumpukan at may pinagkikwentuhan sila. Kaya naman lumapit ako tapos bigla na lamang silang tumahimik nang dumating ako. Nainis ako lang kasi alam ko ako yung pinag-uusapan nila. Nagalit akong bahagya tapos itong kalaro nila na hindi ko close. Dahil mas bata ito sa akin, sabi niya. Sabi ni nanay, hinaaswang daw si Lola gabi-gabi . Lola ko, pero hindi mo tukoy nun. So ako, natakot daw po na natabi ko po ang aking lola kapag natutulog. Kinardabihan, sa sala po kami natulog. Sa sofa ko. Si Lola ay may higaan siya na kawayan. Bali yung unuan niya, Sir Seth, ay bintanang awayan na paparesukat. Kortina lamang ang nakatakip nun at sinisipitan namin ng sipit sa dawet. Ang pwesto ko po bali sa paanan ko yung uluhan ni Lola. Bali, yung bintana tapat po ng pako. Hindi ako nang makatulog dahil sa sinabi ng alaruho na yon. Sa palagay ko ay nasa alas 9 ng gabi. At may narinig akong kumaalaswas sa parting banyo. Sa tabi lamang ng higaan ni Lola, yung bandang pagar ng CR na yon. Hanggang yung tiniglayan ay pumunta sa bintala sa uluhan ni Lola. Pilipitigan ko ito kung baka may humawi o gumalaw ng kortina pero sa pakinamdam ko ay hangin lamang ito. Dahil buo lamang ang kortina hanggang nakatulog na ako noon. Iya bukasan, nagkaroon ng bedsore si Lola sa parting taas ng kweta nito. Tialala siyang hindi bumangon at narapay na ng husto. Yumipas ang ilang araw ay nagkaroon ng butas ang bedsore ni Lola. Malay sugat po na maliit lang na kasing laki ng 25 centavos. Hanggang lumipas pang araw ay lumaki ang sugat na ito. Na para bang may sumisilip tipa at nawawala ang laman nito. Malipara na po siyang scoop. Parang ni-scoop na yung butas na yun. Asim laki na ito ng 2 parad at unti-unting nabubulok. Nalangamoy mabahula rin. Amoy patay. Umaalingasaw. Hindi naman po ito ginardamot bali nililinisan lamang nito. Pagmula noon, gabi-gabi, umaalingasaw ang amoy ng apalya. Isa itong ulisap na mainay tapos pabaho. Taamoy siya ng surap pag pinilis. Di pa o kalahating likuran na ni Lola yung nabubulok. Marami na pong bumibisita sa kanya noon. Kung sino-sinong tao dahil sobrang palakaibigan po ang aking Lola. Lasin sa isa rin po siyang komando na noon pa man. Dahil saan pong lugar sa bayan namin kilala siya. Gawa na ang tita ko ay hindi naman nalalagi sa probinsya namin ay hinahayaan niya na lamang na bisitahin ang lola ko na kung sino-sino. Dahil akala niya mga kaibigan na lamang ni Penilola. Handan sa pina-albularya si Lola, Sir Seth. Doon sa albularya na bigla na lamang sumilupot sa lugar namin. At may alok ng libreng gamutan o pagtawas. Tinawas na si Lola noon. Sa pagkakaalala ko, nagpabili pa ng itim na kandila. Meron ping bao at parang abo. Yung abo na sa bao. Hindi ko makita ang ginawa niya kasi nasa likuran niya ako. Basta umuusap lamang yan hanggang sa sinabi ni na tinulam siya. Ginamitan siya ng kabibe para tumikom ang bibig niya at hindi makapagsalita. Yung lola ko kasi ay makalak. Mabuga nga po talaga siya pero masiyahin naman.
Kumbaga, may pagka-terror. Hindi naman po namin alam kung totoo dahil simulat sa polio. Alam nung albularya na hindi nakakapagsalita si Lola. Under sa tuwing Biyernes o Martes, lagi may niyang pinatawa si Lola. Nung mamatay ang lola ko, hindi na namin nakita itong manggagamot o nagpakilalang albularya na ito. At hindi na rin ito nanggagamot sa amin. Hindi ko siya pinaghihinalaan pero ang tanong ko lamang po, baka naman may kutob o idea yung ibang listener. Peng kinulam nga ba ito o hindi? O kung kinulam man, may kinalaman kaya bigla na lamang sumulpot ang manggagamot na yon. Sa mga naririnig ko pong kwento dito, lalo-lalo na yung mga ulam. May pagkakahawig po ito sa iba niyong kwento. Yung sa aswang po, patunay na meron nito dahil nung nagbuntis po ang aking tipa, taong 2012. Sigurado akong inaswang ito dahil gabi-gabi na lamang may ik-ik na huni. At talabugan sa bubuan tapos nilipat sa kapitbahay. Lawa nang may buntis yung po doon. At sa kabilang outside ay meron din. Hindi ko man po ito nakita ni minsan pero naniniwala ako dito. Yan pipa ko kasi ibang reliyon pero nagpakuha po siya ng buntot ng pagi. Dahil po sa sinabi meron ng kapitbahay namin na lalaki na inaaswang yung pita ko. At asawa niya dahil mas ramdam po nila dahil kubo tayo po yung bahay na yon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.